Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Latest Chika at shoutout kay Buhay Trabador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano yun? Sa dilim, may umiyak sa takot. Yung malalaking mata, di ba? Bagay. Hindi. Ito ang Magic Dragon. Hindi ko alam kung sino ang matapang na umungol. Sa dilim, agad na nagpanik ang mga tao. Maraming tao ang lumingon na parang mga langaw na walang ulo, at ang ilan ay bumubunot pa ng kutsilyo at walang pinipiling pumutol. Sa isang pagkakataon, maraming tao sa paligid ang nasugatan ng hindi sinasadya, at ang eksena ay ganap na nagkagulo. Ang mas nakakatakot sa kanila ay sa dilim, may mga tunog ng mahinang hininga sa kanilang mga tainga. Hindi ito hininga ng tao. Ito ay parang soul charmer mula sa impyerno, bumubulong sa harap ng mga tainga ng mga tao. Para itong Diyos ng kamatayan, bumubulong sa kanila at hinahatulan sila ng kamatayan. I can't stand it. I can't stand it. So depressed, parang mamamatay na ako. Ang ilang mga tao ay humihila ng kanilang sariling manhid na anit, tulad ng baliw na general, natatakot na tumingin sa paligid, masayang maingay na sigaw. Ang mababang presyon ng hangin, walang katapusang kadiliman at ang dyablo na tila nasa paligid niya anumang oras ay humihingal, na nagpapabagsak sa ilang mga taong may mahinang psikolohikal na pagtitiis. Ang tuktok ng aswal na bundok, ang immortal na lugar sa dagat, ang gamot na God Pavilion at iba pang mga kampo ay pinuprotektahan ang kanilang sariling mga amo sa gitna, at pagkatapos ay maingat na hilahin sila sa paligid dahil sa takot na may biglang lumitaw sa walang hangganang kadiliman. Young Master, paano ito mangyayari? Sumimangot si Lu Yongsheng. Obviously, lubusan siyang naliligaw sa biglaang paglitaw ng sitwasyong ito. I don't know. Gusto ko lahat ng kapatid ko magsumikap at magpapansin sa kahit ano. Ang malamig na boses ni Lu Roakshuan ay naguutos ng isang paraan, sa kasalukuyan ng pag-iibigan ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Bakit biglang naging ganito ang naghihingalong Magic Dragon? Mahirap ba? Nagniningning na naman. Umuungol. Biglang-bigla, sa sandaling ito, isang dragon na umuungal na halos sa eardrum ay sumabog sa mga tainga ng lahat, nabasag ang kawalan, at direktang napunit ang madilim na kalangitan sa gabi. Isang malaking dagat ng apoy din ang sumunod. Boom! Ang dagat ng apoy ay dumating sa buong kalangitan, halos nagninangas sa buong gabi ngayon lang. Libu-libong tao ang namatay ng direkta sa ilalim ng dagat ng apoy. Mga taong nasa paligid, makikita ng mata na ang dagat ng apoy ay kumakaway patungo sa kanila. Mag-ingat kayong lahat, kumapit kayo. Sumigaw si Wang Wanzi, isinakripisyo ang sarili niyang lakas sa kanyang kamay, at lumaban sa tulong ng Divine Force. Sumunod naman ang iba. Bang! Ang hininga ng malalaking alon ay hamampez. Kay boom! Mahigit 100,000 tao ang lahat ay nabaligtad ng alon, at ang mga malapit sa akin ay tinamaan ng malalaking alon. Kahit gaano pa kalapit ang kanilang mga bibig, hindi nila napigilan ang pagdaloy ng dugo sa akin. Ang tanawin ay kasing ganda ng itinapon sa ibabaw ng bundok at sa dagat. Yung humahadlang sa akin, mamatay. Sa isang dagandong, sa mundong nasusunog sa pula ng apoy, nakulong sa pulang siwang ng Longshan, isang ulo ng dragon na may kulay ube na baluti, tulad ng isang katawan ng tao,
ay nakatayo doon na parang isang higanti. Ang ulo ay kasing laki ng bundok, at ang mga paa ay kasing laki ng ilog. Ang lakas ng katawan at ang lakas ng katawan ay nakakaramdam ng pressure sa mga tao. Ang kanyang malakas na hininga, malayo lamang sa kanya, ay hindi maiwasan ang pagpapawis. Tumayo si Luroakshan sa tulong ng mahigit 100 mga pinagkakatiwalaan. Nang makita niya ang halimaw, puno ng gulat ang gwapong mukha nito. Tiningnan niya ang purple armor na pulang dragon na parang Diyos ng digmaan sa pulang ilaw. Hindi niya alam kung bakit, anong problema. Young Master, paano naging ganito ang Magic Dragon? Tignan mo, he's still in the dying state before, but he's better than before. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, puno ng tanong. Ang dagat ng buhay na walang hanggan ay nasa gulo din. Kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang labanan ito, hindi nila naisip na ang alon ng dagat ng apoy ay napakalakas. Higit sa lahat, ang anyo ng Magic Dragon sa oras na ito ay nagparamdam sa kanila ng matinding kawalan ng katiyakan. Ang iba, gayunpaman, ay bumangon at napaatras ng ilang hakbang sa gulat. Ang Magic Dragon ay napakasama. Mag-ingat ka, galit na galit ang dragon. Sa nakakalat na kampo, si Aaron ay sumimangot at bamulong. Alam mo, kumunat ang noo ni Luroakshan. Alam ito ng lahat ng tao sa mundo. Isang mapang uyam ng ngiti ang ibinigay ni Aaron. Natigilan si Luroakshan. Alam ng lahat ng tao sa mundo. Huwag kayong matakot, lahat. Refleksyon lang ng Magic Dragon. Nasa bingit na lang ng kamatayan. Hindi sapat ang matakot. Tumayo ka para sa akin at humanda ka sa pag-atake. Punong-puno ng dugo si Aoi, kaya't bumangon siya sa galit at tumawag. Kasama niya, bumangon siya at sumigaw. Ang mga tao sa walang hanggang dagat ay nasa kawalan ng ulirat sa isang sandali, at sinundan nila siya. Tapos parami ng parami ang tumayo. Tumingin si Lu Yongsheng kay Luroakshan. Ang mga tao sa tuktok ng asol na bundok ay naghihintay sa kanyang desisyon. Timbangin ni Luroakshan ang mga kalamangan at kahinaan, itinikom ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang Magic Dragon. Hindi makatwiran ang mga sinabi ni Aoi. Ang katotohanan na ang Magic Dragon ay inaatake sa loob ng mahabang panahon at namamatay ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na makikita ng lahat. Wala itong dahilan para lumakas bigla. Kaya, ito ay maaaring ang huling matigas ang ulo bago retrospection. Bagamat maaari itong lumakas sa panahong ito, gaano katagal kaya nitong dalhin ang Kiwu? Ang sungay ng pag-atake ng tao ay muling pumutok, na sinundan ng sama-samang pag-atake ng 10,000 tao. Roar the Dragon ay umungal ng galit, at ang kanyang mga braso ay naikuyong sa mga kamao, na siyang ikinagulat niya bigla. Boom! Ang nasusunog na lupa na higit sa 1 metro ang lalim sa lupa ay direktang itinaas, at ang umaatake sa lupa ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari, kaya't siya ay nilamon ng nasusunog na lupa na umaalon-alon na parang tubig. Ang mga alon ng hangin sa lupa ay sabay-sabay na umatake at tumaob sa 10,000 tao, mag-ingat kayong lahat. Umakyat muli si Wang Xuanzi ay tumawag at itinaas ang kanyang mga tropa upang muling umatake. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig ay opisyal na pumasok sa isang puting mainit. Gayunpaman, mayroon lamang 2 tao na nakatayo sa malayo at tumigil upang manood, bakit hindi? Kumunat ang noo ni Luroakshan at tinanong si Aaron kung sino ang nakahawak sa kanya. Kahit galit na galit ang Magic Dragon, hindi ito magtatagal. Kung hindi palampasin ang pinakamagandang oras, maaaring nasa bag ng iba ang mga tanikala ng Diyos, parang. Hindi lang sikmura, nag-aapoy ang mga mata ni Aaron, nakatingin sa Magic Dragon sa malayo. Ibig mong sabihin. Umiling si Han Sanchen ay hindi kilala, ang lakas ng isang maikling panahon upang mapabuti ng malaki, ngunit ang tagal ay madalas na hindi masyadong mahaba, ngunit ang problema ay, kumpara sa Magic Dragon ngayon, ang lakas ng Purple Armor Magic Dragon ay hindi simple at makabuluhang pagpapabuti, ngunit isang husay na paglukso, kamatayan ng Diablo. Panipi, boom. Ang purple na armor sa dragon ay biglang kuminang, at sa wakas ay naging purple streamer, na sumabog. Magsipilyo, naramdaman na lang ng lahat na halos mabulag ang kanilang mga mata sa lilang liwanag, at sunod-sunod silang huminto para harangan sila. Ang lilang liwanag ay nagpapakita, tulad ng sikat ng araw. Bang-bang! Sa lilang araw,
Hindi mabilang na mga light spot ang biglang sumikat at sumabog. Hindi mabilang na mga tao ang direktang nasa loob nito, nanginginig at namamatay. Si Luroakshan at ang iba pa ay nagmamadaling nag-alok ng kanilang mga magic weapon, at ang kanilang enerhiya ay ganap na nabuksan upang labanan, ngunit malinaw pa rin nilang naririnig ang pagsabog sa kanilang paligid. Ang katawan ni Wang Huan ay mabilis na nawawalan ng enerhiya, at ang kanyang noo ay puno na ng pawis. Ano ba ang nangyayari? Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ako makatiis. Ito ang pinakamahirap na paraan para sa aking mga subordinate. Kahit na ang enerhiya ay ganap na bukas, ang mga ordinaryong masters ng cultivation ay nakakaramdam ng labis na hindi komportable. Bawat pagsabog ng mga light spot na iyon ay parang isang pagsabog sa kanilang katawan. Naduraj ang puso nila. Paano kaya iyon? Luruaksan sa kamay ng karaniwang buhay at magpakailanman upang pilitin laban, nakasimangot na tanong. Tinatanong mo ako, tinatanong ko kung sino ang pupunta. Ngunit hindi tulad mo, naniniwala ako sa kasaysayan. Aaron, sa mahabang kasaysayan ng 8 direksyon sa mundo, hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng mga tao at monghe. Kung ang Magic Dragon ay kayang patayin sa pamamagitan ng dagat ng mga tao na taktika lamang, paano ito unti-unting malilimutan ng mundo? Kahit na ayaw nilang sundin ang landas ng mga ninuno sa kanilang buhay at dugo, hindi nila dapat ipagkait ang kanilang pag-iral. Wow! Lilaliwanag konsentrasyon, bilang oras na pupunta sa pangkalahatan, ang mga bumubulusok sa labas ng lilang liwanag at alinsunod sa orihinal na ruta na hinihigop pabalik, langit at lupa, at unti-unting ibalik ang itim na pulang ginseng kalahati. Nakahinga ng maluwag ang lahat at gusto na lang ibagsak ang depensa. Biglang, sa pagitan ng langit at lupa ay isang iling, lilang liwanag sa pulang bilog na pagpapalawak, pagpapalawak, pagpapalawak. Boom! Fuck! Halika ulit! Napag-alitan si Luroakshan, hinawakan ang ilan sa kanyang mga disipulo sa kanyang harapan, at pagkatapos ay pinilit na buksan ang energy shield para lumaban. Bang-bang! Sa pagkakataong ito, higit sa 100,000 katao ang direktang sumabog. Ang mga Panginoon ay mayroon pa ring lakas na muling lumaban, ngunit ang ibang mga disipulo ay hindi. Sa harap ni Zigwang Bayaw, bigla silang sumabog. Ang mga acupoint sa paligid ng kanilang mga katawan ay sumabog, at sila ay nahulog sa nasusunog na lupa na may ayaw at takot na mga mata. Sa tingin mo lupa ang pinaso na lupa dito. Hindi yan ang abo ninyong mga nunal na langgam. Sa pulang bilog, ang mahiwagang dragon ay umungal ng galit, ang kanyang tono ay labis na mayabang, at ang kanyang mapagpakumbabang poster ay nagpapakita hindi lamang ng kanyang pagmamataas, kundi pati na rin ng kanyang lakas. Anong gagawin? Mapait na sabi ni Lu Yongsheng. Bawiin mo. Sumigaw si Luroakshan, direktang itinulak ang ilang mga disipulo sa kanyang harapan upang labanan ang kanyang sarili, tumalikod at tumakbo sa direksyon ng nakulong na walang kamatayang lambak. Sa sandaling umatras ang tuktok ng asol na bundok, ang bahagi ng dagat ng Yongsheng at Yaoshen Pavilion ay nagpatuloy lamang sa pagtakbo ng ilang segundo. Ang mga mabilis tumakbo ay magaling, at ang mga mabagal sa pagtakbo ay nalalanghap pa sa pulang bilog ng direkta ng nakuhang violet na ilaw. Walang palatandaan ng anumang pag-iral sa mundong ito. Ang unang pagkubkob ng higit sa 100,000 katao ay nagtapos sa isang trahedya na pagkatalo, na may hindi bababa sa 10,000 o 20,000 na nasawi. Sa damuhan sa labas ng inaantok na Fairy Valley, kakaunti lamang ang mga tao na ganap na makaka-atres na may ganap na pinsala. Sa lilang araw na sumisikat, kahit na ito ay kasing lakas ni Luroakshan at Wang Janzi, ito ay palaging nasa 2 pag-atake. Nasusunog ang mga mata ni Aaron. Halos hindi siya makakita sa malayo. Mahuhusgahan lamang niya mula sa kulay ng langit na ang natutulog na Dragon Mountain ay kalmado muli. Ang dragon ay mas malakas kaysa sa iniisip natin. Tumabi sa kanya si Luroakshan at nakasimangot. Sa higit sa 100,000 mga tao, mayroong maraming mga eksperto, ngunit sa kasamaang palad, kahit na sila ay hindi maaaring saktan ang Magic Dragon. Bukod dito, kahit si Zigwang Riao ay hindi makatiis. Walang makakaalam kung ano ang mayroon ang Magic Dragon. Isang ulap ng kabiguan ang tila bumabalot sa lahat. Ayaw mong makipag-away, bulong ni Aaron. Tumanggo si Luroakshan, ngunit hindi nagtagal ay umiling. From a rational point of view, she really felt na wala na siyang pag-asa,
Kaya sa halip na mag-aksaya ng oras at lakas, mas maaga pa siyang umatras. Ngunit sa psikolohikal, ayaw niyang pabayaan ito. Dumating siya sa lahat ng oras. Wala lang ba yun? At saka, hindi si Luruaksan ang uri ng tao na umaamin ng pagkatalo. Gusto mong subukan. Luruozin daw. Biglang nagtaas ng bakas ng masamang ngiti ang bibig ni Aaron. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sinindihan ang mga campfire sa Quixian Valley. Gayunpaman, kumpara sa abala nitong mga nakaraang araw, tahimik ang valley ngayon. Walang nasa mood dahil sa fiasco. Isa-isa silang umupo sa lupa, nakatingin sa direksyon ng Konlongshan, na lubusang nakalubog sa dilim, at walang sinabi. Sa kaliwang bahagi ng kampo ng mga nakakalat na tao, ang sekta ng Changsheng ang pinakamalaking sekta, o sila ang pinakamalaking sekta sa buong kampo ng mga nakakalat na tao. Kung ikukumpara sa kanila, ang Jade Sword Sect na pinamumunuan ng kanang kampo ay bahagyang mas mahina. Si Mi Fang, ang pinuno ng sekta ng Changsheng, ay nakaupo sa tent, nanlulumaw sa sukdulan, nakikipag-inuman kasama ang ilang matatanda, at ang kapaligiran ay halos mahina sa sukdulan. Sa oras na ito, mabilis na tumakbo ang katulong, at pagkatapos ay bamulong sa kanyang tainga. Pagkatapos makinig, sinampal ni Mi Fang ang kanyang brain bag na may kaunting buhok. Ano ang sasabihin mo? May gustong pumatay sa dragon. Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.